Welcome back, JA! Hello. Ayan. So, medyo mahirap yung topic natin ngayon. Pero ito yung mga super hot na topic na lahat ng mga media buyers na nag-start sa Google Ads is, I mean, either confused sila or they really know about it or super interesting ng topic, which is yung keyword quality score at saka ad rank. So, ito yung mga topic na even yung mga clients minsan, medyo alam nila or since naririnig nila. So, naalala ko dati nung bago akong nag-Google Ads. Parati ako tinatanong nung, sa DC ko ng paano mo, sa question sa ano, paano mo i-improve yung quality score? May yung mga tipong tanong. Yung akala pag nagtatanong si client, siya mismo alam niya i-improve yung quality score. Or everything, or ito yung masama doon. May mga client kami na pag sa DC, parang they feel like the reason na wala silang conversion because yung quality score nila is mababa. Yun yung ano nila, ang baba kasi ng quality score ng ano ko. So, ang gusto kong gawin mo, pataasin mo yung quality score. Hindi man nga yung conversion eh. Pero may logic naman kasi behind that. Kasi may mga, minsan madami kasi mababasa na, mababa yung conversion mo kasi mababa yung quality score mo. Slightly true, medyo true, pero hindi lang naman yun yung reason. So ngayon, pag-uusapan natin yung quality score. Okay? So explain ko yung quality score. Yung quality score is applicable to sa mga keywords. So naalala mo, nag-keyword research tayo. So si Google, binibigyan niya ng score yung mga keywords na yon. So yung score is 0 to 10. So initially pag kaka-launch mo lang ng campaign, kakalagay mo lang ng keywords, wala siyang quality score, dash lang siya. Ngayon, mabilis lang makita yung quality score, mga few days lang malalaman mo na agad yung quality score ng keyword mo. Typically yung quality score is tinitingnan ni Google is itong keyword ba na to na binibid mo, na nilagay mo sa campaign mo, nag-i-exist ba siya sa landing page mo? Relevant ba siya dun sa landing page mo? Dun sa landing page mo, andin yung keywords mo or even yung mga equivalent and semantically related keywords is andun sa landing page mo. So, mataas yung quality score mo. Tinitingnan ni Google, tinitingnan niya, binibase niya yung quality score dun sa landing page mo. Kaya minsan, mababa yung quality score mo kasi yung topic nung landing page mo baka hindi naman focus doon. Say for example dito, no, ang taas ng quality score ng keyword ko. Hindi ko na ipapakita yung keyword kasi sa client, para sa client to. Ang taas ng quality score ng keyword niya, 7 out of 10. This is really good. Ang advantage kasi ng mataas na quality score is may effect siya dun sa ad rank. And so, ibang topic yun. Pero, yun yung isang ano niya doon. May effect siya sa ad rank, may effect din siya sa cost per click or yung CPC. You pay less kaysa doon sa mga competitors mo pag mataas yung quality score mo. Say, for example, di ba sa search result page, 4 yung lumilitaw sa taas. So, kung mataas yung quality score mo, it affects your position dun sa search result page. And pababa, yung pinakamataas na nandun sa search result page, siya yung may pinakamurang binayaran in terms of CPC. So, medyo kung titingnan mo yung concern ng ibang client na wala akong conversion kasi mababa yung quality score ko. Medyo true kasi kung mababa yung quality score mo, most likely nasa baba ka. Kasi yung ad rank mo affected. Kaya, yung chance mo to get madaming clicks, dadali mo sa landing page mo, i-convert na landing page mo. So, it makes sense, di ba? Kung hindi ma-detect ni Google, ng algorithm, na yung topic ng landing page mo is about this particular keyword na binibid mo, paano ka nga naman makakakuha ng conversion? Kita mo yung relationship ng ano, Yes, yes. na yung quality score mo, dapat relevant siya sa landing page mo kasi it affects your ad rank and it affects your conversion. Yan. So kung mataas yung quality score mo, most likely, super relevant ng keyword na to doon sa landing page mo. Kung mababa yung conversion mo nun, most likely yung offer mo na yung problema. Hindi na yung hindi na yung quality score. So should you aim for 7 lang to, mag-aim pa ba ako na makaka-10 ako dito?
personally, ako okay na ako sa 7, 8. Basta't hindi lang siya, ayan, 2, 3, yan. Basta hindi lang siya super baba. Kasi, kaya ako ini-aim na magkaroon ng at least 5 quality score para at least yung ad rank ko, nandun pa rin ako sa top at saka mura pa din yung binabayaran. Kasi yung first 4 doon, sila yung mga nakakuha ng clicks eh. Yung first 4 na result. Ngayon, yun yung quality score. So, tatanungin kita before ako mag-proceed sa ad rank. Gets mo ba anong effect ng quality score? Yes, ang gets ko na kapag yung keyword na binibid mo is nag-exist sa landing page, relevant din, or semantically related sa keywords mo, dun tumataas yung quality score. Yes. And minsan kaya mababa kasi hindi tugma sa landing page. Tama. Diba? And maganda sa kanya, may effect siya sa ad rank, and may effect siya sa cost per click. Yes. So, pag mataas quality score mo, usually mas mataas yung ranking mo, and mas mababa yung binabayaran mo. Yes. Sa cost per click. Yun. Tama. Pero ang interesting sabi sa akin, pwedeng mataas yung quality score tapos mababa yung conversion. May problem offer mo. Did I get that right? Yes, tama yun. Pagka napataas, sobrang galing mo, nagawa mo 10 yung quality score ng client mo. Okay, nandun ka na sa 8, tapos hindi pa rin nag-i-improve yung conversion nyo, most likely offer problem na yan. Or yung copy ng landing page. Di ba? So ayan, may naisip ako dun eh. Ang ad ko nakalagay, kunyari, plumber in Australia. Tapos, nakalagay nga naman sa landing page ko na hiring plumbers. Kasi doon sa ad ko, nakalagay hiring plumbers. We're hiring plumbers. And yun, where to find the plumber. So, relevant siya kasi andun din yun sa landing page. Ang problema, medyo confusing kasi hindi mo alam kung ano ba, mag-hire, para ba siya naghahanap ng plumbing na trabaho or gusto mag-hire ng plumber. Tama. So, yun yung case na pwedeng mataas ang quality score pero mababa conversion kasi yun. May problem sa Yes. And remember, si Google Ads is just a vehicle or it's just a tool na magdadrive siya ng traffic to the landing page. So, kung nag-drive naman ako ng quality traffic, pero hindi siya nako-convert yung conversion talaga, problema ng landing page eh. Hindi naman siya problema ni Google Ads. Kasi si Google Ads, magdadala lang yan ng traffic sa'yo. Pero, kailangan magdala siya ng cheap traffic, yung pinakamurang possible na traffic. Kaya mo nga ini-improve yung quality score mo kasi gusto mo yung pinakamurang traffic, dalhin niya or makuha mo yung pinakamurang traffic para mas madaming traffic, mas madaming chance to convert. Pero kung yung landing page mo naman, hindi niya kayang mag-convert, so it's a problem na ng landing page. Isa yun sa mga common problem pag bago ka. Minsan sinisisi ng mga media buyers kasi naranasan ko to na akala ko ako yung may problema kasi walang conversion. But nung nag-mature na ako as a media buyer after a few years, nalaman ko na okay, traffic lang talaga si Google Ads. Ang in-improve ko na noon is how do I guide the client na malaman niya saan niya i-improve yung landing page niya para sa conversion. So, kung mataas yung conversion, it's because maganda yung landing page. Maganda yung keywords na binibid ko. And hyper-relevant siya dun sa landing page. So, yun yung sa quality score. Bigyan nila ako ng isang tip. Paano mo i-improve yung quality score mo? Paano mabilis mag-improve yung quality score? Number 1 is sa landing page, make sure na yung may H1 tag ka. So, typically yung H1 tag, meron kang isang H1 tag lang. Yung quality score kasi, kinda kapatid niya yung SEO. Kasi kung maganda yung SEO mo, most likely maganda yung quality score mo. Kasi, pag maganda yung SEO mo, kunwari, dito, may landing page ka, wala ka pang quality score. Isang buwan na, wala pang detect na quality score. So, unang i-check mo, may H1 tag ba ako? Yung sa H1 tag ko ba, nakalagay ba dun yung keyword ko, main keyword na binibid ko? Yung meta title ko, at saka meta description, andun ba yung keyword ko? Yung
may mga semantically related. Pag sinabi semantically related keywords, ito yung mga keywords na, kunwari, ang keywords mo is about plumber in Australia, yun yung ano mo. So, lagyan mo ng, ano pa ba yung mga katulad na keywords nun na pwede mong gamitin. And, kailangan, nagamit mo yung keywords na to at least 3 to 5 times. Masyado madami yung 5 at least 3 within dun sa landing page mo, sa copy ng landing page. Then yung mga semantically related, ilalagay mo sila as H2. So kasi binabasa ni Google yan, yung binabasa niya, importante yung hierarchy ng mga headings eh. Tapos, yung mga keyword mo, ilalagay mo sa headings. And then, gagamitin mo sila within the content. So, kinda SEO na to, pero it affects kasi yung quality score mo. So, ganun papataasin yung quality score. Nice. Salamat. And yun mini SEO, Yeah, mini SEO, yeah. Mini SEO, which affects your keyword quality score. Yan. So, pag mga client kami na medyo pangit yung SEO nila, tinutulungan din namin sila sa SEO. Okay. So, added value. Added value nga. Tapos kung gusto nila mas malalim talaga, possible upsell kung talagang di ba? Bonsai.